Sa akin naman, if ever, yun yung sa akin, 2-time, pero magkaibang era, di ba? 8 years apart. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head. Shehi, malaki ang chance na mag 2 times champion sa isa buhay tournament this year. Pagtapos nga ng Zoning 22 ay nalaman na natin ang Final 4 ng 2026 isa buhay tournament. Nandito nga ang match-up na Poison 13 versus Manda Baliw at Kaylan versus Shehi. After ng dominating first round ni Shehi laban kay Bagsik, sunod naman nitong tinalo si Slack 1 sa quarterfinals. Boto Morado advancing sa isubuhay semifinals 6-1 magiging kailangan para Shehi. Gusto ko mahigitan ako ng mga bago, parang gano'n, yung mga mas bago kaysa sa akin. Pero syempre, di ba, kailangan pa rin nating gawin yung yung preparation natin. Anyway, in terms of dun sa Slack performance, medyo na-late ako ng dun ng prep. Sobrang conflicted ko, guys, eh. Alam mo yun, alam niyo yung feeling na kailangan mo siyang gawin kasi nag-commit ka, so hindi ka pwedeng dumating ng half-assed. So kailangan prepared ka pa din, but at the same time ayoko na mag-isip ng pangit sa kapwa. Alam mo yun, gusto ko na lang just wanna see the good in people, parang ganun. Ganun yung nararamdaman ko na lalo nung prep, during prep, isipin mo wala, pinakakalaban ko talaga yung kumakain ng headspace tsaka time sa family, imbis na kinakalaro ko si Clay. Tapos pero but then again, babalik ka pa rin sa sumali ka dyan Inamin ni Shehi na okay naman ang pinakitang performance ni Slack 1 sa kanilang laban pero hindi ganun naging ka-aggressive. Maganda naman yung yung ginawa ni Slack. More on nasa nga lang siya. More on nasa defensive stance, parang ganun. More on hindi siya attack Parang ganun yun. More on pang-defuse. Parang naka-depensa kasi si Slack nung gabi na yun Parang ganun. Nakahati ka. May rem na hindi mo na gusto, pero at the same time tangin na, commit ka dyan hindi pwedeng di ba, sumali-sali ka dyan, hindi pwedeng yung pagandaan yan. Ganun yung hating-hati ako, conflicted. Mas mahirap ba ang 2 times isa buhay champion sa magkaibang era ng flip-top? O mas mahirap pa rin yung ginawa ni Batas na back-to-back isa buhay champion? Magkaiba naman yun James Robles well, pares kami 2 times na nag-champion, but yung kay Batas kasi back-to-back yun mahirap din yun yung sa akin naman, if ever, diba, wag sana mag-jinx or I don't know, wala na. Naman yun yung sa akin, 2-time, pero magkaibang era, diba? 8 years apart, may beauty rin, diba? Parang tangina, kahit anong era pa yan, parang gano'n. Pero yun nga, since nakaabot tayo semis, andun na asa semis na tayo na natin, bibigyan natin si Kilan 5 seconds na tayo, umabot na tayo semis hindi tayo pwedeng nang sa semis, hindi natin pwedeng pabayaan na anyway. Pero syempre itong nasa semis, ang kulit nga nun pagtapos ng battle namin naiinis pa ako kasi nanalo ko. I mean, deep inside, alam ko na lamang ako sa material nung gabi na yun. Pero parang naiinis ako na, tangina, nanalo ko, ibig sabihin
isang round na naman ng preparation, di ba? Imbis na magdodota na lang ako, ang dami kong backlog sa mga games, Crimson Desert, yung mga Tales of, ano ba yun, yung bagong Elliot, marami pang mga ibang game, Dota, maraming Ragnarok na paparating, gusto kong tapusin Resident Evil 4, marami kaming gustong puntahan, travel, ganyan, whatever. Gusto ko, nag-gym ako, nagra-running kami, mga fitness shit, mga gawain ng mga tumatanda na. Ang dami, pare, ang daming tapos isipin mo ganyan, di ba? I could be doing these things with my wife, with my son, for myself, enjoying life. Pero kailangan ko pa isipin si Kilan. Parang ganon. Kinang ina. Pero eto nga, isa rin sa, hindi ako tinatamad magsulat. Pero bumalik yung sakit ko na last minute ako nagpa-practice kasi masyadong ganit. Isipin mo, nag-i-edit ako ng material. Mamaya na yung battle, ganun. May mga ini-edit pa ako. Ganun ako na Yung kay Bagsik, mas maaga ako kasing nag-block ng material nun. May mga 4 days yata ako nag-practice nun. Kaya mas malinis. Although may nakalimutan din ako online nun sa versus kay Bagsik. Pero isa lang naman. Shoutout daw si Christian Luis Zabala on behalf of Team Frontmen. Grabe, saludo ko dyan sa Team Frontmen sa Flip Top. Mga talagang mga isipin mo bakit sila naging frontmen? Kasi sila yung pinakaunang dumadating talaga at nauuna sa pila. Minsan nga nagka-camping pa para para mauna at doon sila sa harap. Isipin mo, kunyari mag-i-start yung battle mga alas 5 pa, ay na umaga pa lang, or ewan ko ano ba yung pinakamaaga yung punta sa Flip Top event. Kinang ina, hirap nun boy. Tapos pagdating pa sa battle, kunyari tangina kung yung akin yata alas 12 na yata yun, 2 AM nakapila na agad si Jeko. Puki ng ina mga isa sa team frontman yan si Jeko Shoutout kay Jeko. Ang ina, 2 AM nakapila na last zoning. The fuck man, isang matindi